kilala nyo na ang taong ito, ang mga ngaral na ito, na siya ay nagpapalayas ng kung ano-ano sa katawan ng tao, nagpapagaling, nagpapatumba, at kung ano-ano ang sinasabi pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pero tingnan nyo, ang larawang ito na siya mismo ay nangangailangan rin ng kagalingan galing sa doktor. How ironic na ikaw na isang nagpapagaling sa karamihan ng mga tao ay hindi mo man lang kayang pagalingin ang iyong sarili. Nawalan ka na ba ng kapangyarihan? Ito ang malinaw na talata na sinasabi ng Biblia patungkol sa mga ganitong klaseng tao. In Matthew chapter 7 verse 21 hanggang pataas, kung babasahin nyo po yan mga kaibigan, mga kapatid, makikita nyo ang sinasabi ng Biblia. Meron dyan nangangaral ng salita ng Diyos, ginagamit pa ang pangalang Panginoong Hesus. Meron dyan nagpapalayas din ng demonyo upang paniwalaan ng mga tao. Meron din po dyan gumagawa ng mga dakilang gawa, mga himala, mga kagilagilalas ng mga gawa para sa pangalan ng Panginoon. Pero saan ka? Sila'y hindi nakikilala ng Panginoon dahil yung mga yan ay mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral. At makikita nyo, malalaman natin kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, makikita mo ang linaw ng katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi ka basta-basta madadaya ng mga ganitong klaseng mga ngaral. Paano mo paniniwalaan ng isang nagpapagaling sa ibang tao ang sarili niya ay hindi mapagaling? Hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa ating Panginoong Jesucristo. In Matthew chapter 27 verse 42 na sinabi doon, iniligtas niya ang iba, ang sarili niya ay hindi mailigtas. Yes, sa ating Panginoong Jesucristo yan. Dahil sabi sa Isaiah, sa kanyang mga sugat, sa kanyang mga latay ay tayo ay gumaling. Hindi mo pwede ikumpara ang sarili mo sa tagapagligtas sa ating Panginoong Jesucristo dahil ang kanyang ginawa ay sadyang dakila at hindi natin kayang ikumpara ang ating sarili sa kanyang ginawang sakripisyo. Mga kaibigan, mga kapatid, madali lang po madistinguish ang totoo. Kung ikaw ay anak ng Diyos, bibigyan ka ng spiritual discernment, ng banal na spirito upang maunawaan mo ang salita ng Diyos. Kaya kung ikaw ay wala pang banal na spirito dahil wala ka pang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, madali ka lang madadaya ng sanlibutan ito. Kasi madali lang maniwala. Kung makakita ka lang ng tao na nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling at kung ano-ano ang ginagawa, ay pwede mo lang sabihin na totoo agad ito. Dahil ito ay sa Panginoon, dahil gumagamit ng Jesus. Hindi po lahat ng gumagamit sa pangalan ng Panginoon ay sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-iingat po kayo sa lahat ng inyong napapakinggan, pinaniniwalaan, lalo pa sa social media. Dahil laganap na po ang mga ganyang klaseng mga ngaral na tila ba ginagamit nila yung mga bagay na yan upang mas madali silang paniwalaan. Kaya ito po ang tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid. Hindi porket nabasa nyo sa Biblia ay nangyayari pa rin sa panahon natin ngayon. Kung paano nagpapagaling ang mga apostol na binigyan sila ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Dahil meron pong tinatawag na permanent na gift ang Holy Spirit at meron din pong temporal. Dahil tatandaan nyo po mga kaibigan, mga kapatid, ngayon, sa panahon natin ngayon, tapos na ang Biblia. Kumpleto na ang salita ng Diyos. Wala nang dagdag, wala nang bawas, wala nang propesiya pa na dapat pang idagdag. Dahil nung time ng mga apostoles ay hindi pa po natatapos sa Biblia, kasalukuyan na isinusulat pa lamang ang buong yan upang makompile at tawaging isang Biblia. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, patuloy kayong magsumikap, aralin, alamin ang salita ng Diyos upang hindi tayo basta-basta maliligaw. Nawa, naging pagpapala pong mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.